May mga bilyonaryo sa Pilipinas na hindi mahilig mag-flex. Yung sobrang low-key lang. May isa pa nga na makikita mo na simpleng naka-t-shirt lang at kumakain sa ordinaryong food court. May isa naman na halos 10 taon bago magpalit ng sasakyan. Pero sa likod ng kanilang kasimplehan, ang multi-billion companies na pagmamay-ari nila. Tara, kilalanin natin ang mga low-key billionaires sa Pilipinas na sobrang simple ang lifestyle. Unahin natin si Jose Jomag Magsaysay Jr. Siguradong alam mo na yung potato corner. Siya ang taong nagsimula nito. Si Jose Magsaysay Jr. ang co-founder at dating CEO ng Potato Corner, ang maliit na fries kiosk na lumaki at nagkaroon ng mahigit 1,000 store sa iba't ibang bansa. Pero sa halip na umastang big-time businessman, kilala siyang approachable at simpleng manamit. May mga pagkakataon pang makikita siyang nakikipagkwentuhan sa ordinaryong entrepreneurs at kumakain lang sa mga food court. Zero diva attitude. Andyan din si Dr. Walter Brown. Hindi lang siya doktor. Siya ay trained geologist at geochemist na nagkaroon ng negosyo sa mining, energy, palm oil, real estate at iba pang industriya sa ilalim ng A. Brown Company. Pero kahit malawak ang kanyang negosyo, kilala siya sa pagiging praktikal at hindi mahilig magpapalit-palit ng mga mamahaling gamit. May mga kwento pa nga tungkol sa kanya na umaabot ng maraming taon bago siya bumili ng bagong sasakyan. Kahit nga tutuusin, kaya niyang mangolekta ng sports car. Andyan din si Bernie Liu. Alam mo ba yung pen shop, Rigata, Oxygen, Memo, Forme? Ilan lang yan sa mga brand ng Golden ABC. At ang isa sa pinakamahalagang tao na nagpalaki sa fashion empire na ito ay si Bernie Liu. Halos 3 decades siyang nagsilbing CEO bago tumutok bilang executive chairman noong 2025. Ang brands niya kumukuha ng sikat na local at international celebrities bilang endorsers. Pero si Bernie mismo hindi nakikipag-agawan si spotlight. Very low-key at grounded. Andyan din si Eric Recto, ang chairman ng Philippine Bank of Communication o PBCom. Siya rin ang chairman at CEO ng Alpha Land at Atok Big Wedge. Bukod pa yan sa iba niyang board position sa malalaking kumpanya. Ibig sabihin, bangko, real estate, investment at malalaking negosyo ang kanyang ginagalawan. Pero kumpara sa laki ng kanyang corporate influence, hindi siya yung tipong laging laman ng entertainment news o social media. Marami siyang negosyo pero walang kaingay-ingay. Parang naka-silent mode na bilyonaryo. Ang isa pa sa low-key ultra-rich ay si Tennyson Chen. Siya ang pangalan sa likod ng Bounty Fresh, Chooks to Go, at lechon manok na pwedeng kainin kahit walang sauce. Isang pangalan ang nasa likod ng paglaki ng mga negosyo na yan. Tennyson Chen, nagsimula ang kanilang poultry business sa pag-aalaga ng libo-libong manok bago ito lumawak sa chicken production, processing at food retail. Kilala si Tennyson bilang mapagpakumbaba at hindi flashy. Maliban sa kanya, andyan din si Carlos Chan, Oishi Prawn Crackers, Pillows, Marquis. Ilan lang yan sa mga chicherya na malamang nakain mo mula pagkabata. Ang nasa likod ng Oishi Empire ay si Carlos Chan at ang kanyang pamilya. Mula sa simpleng cornstarch at coffee repacking business, pinalawak nila ang Oishi sa China at iba pang bahagi ng Asia. Sila rin ang nagdala ng Jayco Donut sa Pilipinas. Bilyong-bilyong pakete ng snacks ang posibleng naibenta ng negosyo niya. Pero si Carlos Chan, hindi mo makikitang araw-araw may pinapakita ang kanyang yaman online. Kilala rin siya sa pagsuporta sa charitable at civic causes nang hindi kailangang gawing grand social media production ang lahat. Siya ang tunay na chichirya king na walang kailangang ipagyabang. Andyan din si Beatrice Campos, ang isa sa pinaka-private na pangalan sa kasaysayan ng Philippine business. Si Beatrice Campos ang asawa ng yumaong si Jose Yao Campos na co-founder ng Unilab, ang kumpanyang nasa likod ng maraming gamot na makikita sa medicine cabinet ng mga Pilipino. Ang pamilyang Campos ay meron ding malaking interes sa Del Monte Pacific. Noong 2018, bago siya pumanaw sa edad na 93 years old, tinansya ng Forbes ang kanyang yaman sa $700 million. Pero narito ang nakakamangha. Sa kabila ng laki ng kanyang negosyo, napakakaunti ng personal information at public photos niya. Walang ni isang social media flex. Siya din ang itinuturing na isa sa
pinaka-low-key female tycoon sa Pilipinas. Yan ang ilan sa mga Pinoy tycoons na piniling gawing sikat ang kanyang negosyo, hindi ang kanilang lifestyle. Pero linawin ko lang ha, ang pagiging tahimik ay hindi otomatikong nangangahulugang simple ang buong buhay nila at hindi sila gumagastos ng luxury. Sigurado lang, hindi nila ginawang public content ang bawat bahagi ng kanilang yaman. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.